Those who trust in the Lord are like Mount Zion, which cannot be shaken, but endures forever. Ay, ganun Diyos, mag-iahayat ang mga pay-pay karong panahon na, kay ibugatan si kuryente, mo na magpakuwait sa kanila. But anyway, kumusta ba itong mga kinabuhi karon? So, ang atong mensahe, nagaingon, unshakable life. Unsa pa ang word na unshakable? Unsa ba ta Bisaya? Ang unshakable. Ingon tag shake. Ingon na ni. Pag shakable, gusto mo saan mo naguyog, tigid mauyog. Okay? But before that, atong tanawon unsa pa ang meaning sa word na unshakable. It is something that cannot be shaken or moved. Usak kabutang nga dili mauyog o dili mabalin. Now, kapala ba mo sa kinabuhi ni Job? Kinsa si Job? Hindi mo silingan. Kapala to ang iyang kinabuhi, makaingon jud ta na dili ordinaryo ang pagsulay na nag-abot sa iya. Kung tanaw na to ang iyahang background o sa kamatarong nga tao o pinakadato sa ilahang panahon. No, niabot ang panahon na kining yawa gyud hilig yun ni o iyahang ginapatasan ng mutintag yun niya. May diba, mabot ang panahon na mga anak sa Ginoo nisaka sa langit, nisaka po sa dito sa panahon na wala pa sa gyud na ibawalan. So pag abot dito, ingon ang Ginoo kita pa ka sa ako mga apan, ingon ang sa yawa asa kagikan, naglaroy-laroy, naglaglaag, nagsuroy-suroy. Ingon sa Ginoo kakita pa ka sa akong alagad. Iyang i-accuse si Job. Nangalagad ra na ni Lord kay panalangin. Nangalagad ra na kay imong gipakamaayo. Unsa kahakwaan na tanan ang iyang gigunitan. May mga time na itong kinabuhi na makaingon ta Lord unsa na ni. Pero to make the story short, nasayra nato na naasay mga kahayupan, ang uban nangamatay, ang uban gikawat, ang uban nasunog sa kidlat. Then, ang pinaka-worst pa yun sa kinabuhi ni Job, namatay ang iyahang hulog ang mga anak. Ibinlag asawa. Ingon pang asawa, naon sa magka? Na magpabilin magka sa imong pagka-anis sa Ginoo. Hala! Paghikog! O tungluha ang imong Diyos. Ang tubang ni Job, buang ka ng istorya. Nung dawat na batag maayog, dili ang daotan. Nabisan pa sa sitwasyon ni Job, wala na uyog ang iyahang kinabuhi. Bisan pa nawala iyahang mga pagabutang, nawala ang iyang gihaguan, nawala ang iyang panginabuhian, wala siya may complaint sa Ginoo. Ang pinakasakit na mahitabo sa atong kinabuhi kanang mamatayan tag mahal sa kinabuhi. Di lang usa, 10 pagyud. Makaya ka na to na. Nasa usa ka adlaw, madungan mawala tanan ni mga anak. Di na mahimo sa tuwang ida to kaya. Pero nakita si Job, nawala yang pulo ka anak. Yang mga higalaw, anak kaila sa iya. Yang mga parinti, anak kaila sa iya. Tungod sa grabe mga pagsulay. Niyagi ba ka sa pagsulay na halos wala na yung makaila sa imuha. Kanang problema. Pero sa kwartahan pa ka, murag sikat ka. Karon di ka tsukoy na lang. Mauna ang mahitabo sa kinabuhi ni Job. Apan niya lang tanan! Nauyog ba yung kinabuhi? Nibalhin ba iyang gugma sa Ginoo? Naluya ba ang iyang pakigsaad sa Ginoo? Wala sa gihapon. That's why atong tun-an karon ang mga kamatuoran mahitungod sa kinabuhi na dili mauyog. So unsa ba ang mga hinungdan sa kinabuhi ni Job? Number 1. Balikan nato ang Psalm 125 verse 1. Those who trust in the Lord are like Mount Zion, which cannot be shaken but endures forever. Tanaw to, ang musalig sa Ginoo sama sa bukid sa Zion. Unsa pa day ang bukid sa Zion? Katong sa Sunport, Asonet, Mount Zion. Kining Mount Zion usa ni sa ka-area na batuhon, bukid, dili ni basta-basta masulong sa kaaway. Unless na lang ang nagpuyo tira disobedient. Nanong hinungdan ba na nabihag sila, napildi sila sa mga
mga laing nasod sa Babylon tungod sa ilang pagdiskopi sa Ginoo. Bisag unsa nimo ka bright, bisag unsa nimo ka abilidad, basta dili ka mo upi sa Ginoo, mapukan jud ka pag-abot sa problema. Pero mayon ang Bible, katong mosalig sa Ginoo, may sama kalig-on sa Mount Zion. So unsa daw ang kinabuhing dili basta-basta makarog? First, naasay pundasyon. Hello. Unsa ba ang pundasyon ni Job? Unsa ba ang imong pundasyon? Nanong niya pagkakaroon. Pwede na siguro na mo tulindir na tanong. Ito kapoy na. Puntang na ko pag-surf. Puntang na asa mga paingon. Tanapa mga sa earth. At tanapa kay kinabuhi. Wala din sa kitawag nato na kanang mo kang retire ka. Na naman, ang end sa itong pag-serve, kanawa na kay ginanhawa. Si Job, nanong dili sa ma-shake, nanong dili sa mairog, dili mapalin ang iyang kumipit sa ginutugod, naasay pundasyon. Number 1, first, trusting God's character. Katuo ba ka sa pagkagamhanan ng imong Diyos? Nagtuo ba ka na maayo ang imong Ginoo? Nagtuo ba ka na di ka pasagdan sa Ginoo? Mauna ang usang kabasihan, di ta basta-basta mo sibog sa pagpangalagad kung nakaila ka kinsa ang imuhang Dios. Nanong padayon man kamusali si imong partner? Nanong padayon man kamusali si imong ginikanan? Nanong padayon man kamusali sa imong mga anak, sa imong mga higala, kay nakaila man ka sa ilang batasan? Hello? Kita ka, nakaila ka sa imong ginawa. So number 1, unshakable life. First, na pundasyon. First, trusting in God's character. Ingon ang Bible, those who trust in the Lord are like Mount Zion. Grabe kalikon. Naa sa taas, dili makaluluoy. Bisig unsahon atakihon sa kaaway, dili basta-basta mapildi. Unless na lang magdiskopi ang Israel. Muna mapildi. Unless na lang kung dili ta matinud-aon sa pagpangalangad sa Ginoo, dali lang ka ma-discourage. Dali lang ka maluya, dali lang ka ma-disappoint, dali lang ka mag-negative. Pero kung musalig ka sa Ginoo, sa iyang kinaiya, makapadayon ang imong kinabuhi na magabarog, naliwala sa mga problema. Amen? So ang atong kinabuhi dapat nakapundar, dapat nakapanggamot sa atong pagtuo sa kinaiyahan sa Dios. Number 1, unsa ba ang dapat nato tuguan sa God's character? His faithfulness. God is faithful. May kag faithful, kaya niya tumanon kung unsa man ang iyang gisaan. Kita ka. Are we faithful? Thank the Lord, I will serve you. May bugas o walay bugas. Magluya ko upang mga lagad ko. Ako ba ta panahon na maningin lang yawa sa imo asa na to? Hello? May mga time na magilap ka, no? Tungod kay maayo ang Ginoo. Musa tayo, Lord! Musimba niyo ko! Abot sa problema. Kasi makalimot na ta. But, remember mga igsoon, sa atong pag-serve sa Ginoo, kung gusto ka dili matarog, saligi ang kinaiya sa Dios. God is faithful. Ngayon ko tag-faithful sa Bisaya na sa masaligan, malauman, maluulan. Ngayon ko tag-faithful, bisan pa na usahay, ang atong pulong, dili faithful, pero ang Dios kanunay mutuman sa iyang saad. Mauna ato ang kinabuhi, dili basta-basta mo surrender. Na naman, tungod kay we trust in God's character and His faithfulness. Number 2, unsa pa ang kinaiya sa Ginoo na dapat nato saligan na makapahimo sa tuan na mubarog, taliwala sa mga problema? His love. Di ba ang atong gugma na ay limitasyon? Sa mga asawa, sa panahon na dili na siya imong higugma, sa panahon na minyo naglain na iyang pagtagad, naglasay na, mulas ay pug ka. Na naman, matag mo sa tuwa, mudiman. Pero kung kay Kristo ka mudiman, bisan pagsalawayin mong partner, padayon nimo sa higugma. Unsa ka sa itong Ginoo? Hello?
Maningon sa Revelation chapter 2 verse 9 and verse 4, ibalik ang atong naiunang gugma sa Ginoo. So, para dili ta ma-shake, dili ta ma-discourage ug dali, kinahanglan nato sa liga ng gugma sa Ginoo. Grabe kung na ay pinaka-inlove sa tanan, wala lain ang Ginoo. Dili sa ma-discourage sa atong performance. Kita gani ma-discourage sa no. Nabi sa magkuya, sa mga bago palang minyo, pag dili na gani. Dati ginabuhat yung darling, milahin na siya. Di ba? Pero sa Ginoo, bisan pa na lahi na imo ang gihigugma, nahigugma na ka sa imong gipanginabuhian, nahigugma na ka sa imong trabaho, they still love you. Pero kung musalig ta sa gugma sa Ginoo, hindi basta-basta ta mahilog sa itong pag-serve. Ikatulo, we must trust His sovereignty. Sovereignty sa Ginoo. It means iyang pagka-roller sa tanang roller. Iyang pagka-leader, ang iyang pagka-Diyos, ang iyang pagka-Ginoo, ang iyang pagka-hari. Dapat sa ligan nimo na ang Diyos maoy gamhanan sa tanan. Na kaya niya muhimo og impossible thing sa imong impossible na sitwasyon. Kung sa may sitwasyon karon, na makaingon ka only God's miracle. Sa ligi ang pagkagamhanan sa Ginoo, ang resulta, ang imong pundasyon mulikon, ang imong kinabuhi. Dili basta-basta biya sa pag-serve kay Lord. Bisan pa magluya imong lawas, bisan pa nakaginabati, basta musalig ka sa pagkagamhanan sa Ginoo, malikaw jud ka og serve sa Ginoo, kinakaibalo ka na ang Dios, kaya niya kontrolo ng tanan. Kung wala pang itanggal sa Ginoo ang iyong sitwasyon, nasa gusto itudlo sa imo na dapat ma-develop ang imong pagsali sa Ginoo. Dili kung unsa ang naa sa imong pitaka, dili kung unsa ang naa kay mga maduolan, kung gusto sa Ginoo sa iya jud kang muduol. Amen. Next, unsa pa kaha ang pundasyon nato? Una, dapat ang imong pundasyon, ang imong gibarugan, ang imong gitindugan, ang kinaiya sa Ginoo. Unsa kinaiya sa Ginoo? Number 1, faithful. Number 2, mahigugmaon. Number 3, gamhanan. So, ayo kalimti na igsoon. Ikaduha, na pundasyon dapat nato para dili ta ma-shake sa mga problema. Open our Bible in Matthew in chapter 7, verse 24 to 27. Matthew chapter 7. Then the Bible nagingon, busa si bisan kinsa nga nagapaminaw niining akong mga panultihon o nagabuhat kanila, ako mapakasama kaniya ngadto sa usa ka manggialamon nga tawo nga mitukod sa iyang balay, ibabaw sa usa ka dagkong bato. Ug ang ulan mibusdak, ug ang baha miabot, ug ang mga hangin mihuros ug mihapak niana nga balay. Ug kini wala mapukan, kay kini gitukod ibabaw man sa usa ka dagkong bato. 26. Ug ang matag usa nga nagapaminaw niining akong mga pagpanulti, ug wala magbuhat kanila, mahisama sa usa ka kabuang-buang na tao nga mitukod sa iyang balay, ibabaw sa balas. Ug ang ulan mibusdak, ug ang hangin miabot, ug ang hangin mihuros ug mihapak niana nga balay, ug napukan ug dako, ug napukan kini. Ug kini tayo okay, verse 7 lang taman. Una, to have an unshakable life, kinabuhi nga dili matarog, saligi ang kinaiya sa Dios. Saligi jud igsoon. Na bisan pa na kay ginabati karon, bisan pa na kay problema karon, saligi jud. God is faithful. Ikaduha, na love ka sa Ginoo. That's why ayaw yung pagpadawag sa yawa, mingon adi nakamahal sa Ginoo. No, it is the lies of the devil. Para di ka na mga lagad. Usahay mo ba ka guilty, di ba? Kaya may mga pagkulang man ko. Always remember that God loves you to the end. Imong kinabuhi. Next, gamhanan siya. Ikaduha, gusto nimo na dili ka matarog, dili ka madali ma-discourage, dapat makahibulo ka unsa ba ang papel sa Bible sa imong kinabuhi. What is the role of Scripture? Unsa ba papel ani para sa tuwa? Para natin basa-basahon, natay bitbiton, natay i-decorate sa balay. So, kung ako nabasahan ang gibasa ganina, kang Matthew
And chapter 7 verse 24 to 7, nag-emphasize niya sa building our life on His teaching. Dapat i-build na to, itukod na to ang atong balay sa mga pagpanudlo sa Ginoo. It means sa mga pulong na atong napatian, duwa dito ato ang nakitaan, di ba? Right? O buang-buang. Maayo nga tao na nagpabuang-buang, di ba? It means depende na sa atong pagpamati. Kung i-apply na to minsan sa Ginoo, sama ta sa bread nga tao na nagbutang sa ato ang balay sa taas sa dakong bato. Pero sa mamati rata, din after that, pasagda na to, sama ta, nagtukod og balay sa palas. Pareho gyapon ni abot ang problema, pareho ni abot ang hangin, pero ang kalayahan lang, katong naa sa bato, mubarog. Katong naa sa balay, maguba. It means, every time na makapamati ta sa mensahe sa Ginoo, o ibaliwala na to, may sama ta sa tao na nagtukod yan kinabuhi sa palas. Apan sa panahon na makabati ta, o atong i-apply, o ba na pagpaubos, sa atong mga atubangan sa Ginoo, may sama ta sa tao na mag-ialamon. Bisag mga problema sa atong kinabuhi, di ta matatasta, surrender. So, pangutana, naabani ang pundasyon sa imong kinabuhi. Ikaduwa, misalig ba ka sa pagka-faithful sa Ginoo? Misalig ba ka na love ka sa Ginoo? Misalig ba ka sa pagkagamanan sa Ginoo? Usay sa mga mag-asawa na nung maguba ng ilang relasyon, kaya wala na isalig ang partner na love ba sa siyang partner. Maabot ang mga selos, mga pagduwa-duway, pag sinalakailahin. Na naman, wala sa salig, naghihigugma siya sa iyang partner. Kung wala na kayo salig sa paghigugma sa Ginoo, pingon ka, sa maning problema na rin, wala naman yung kahumanan. Pero kung musalig ka sa higugma sa Ginoo, na ay katuyuan ang iyong problema. Dili na basta naabot sa imuha na wala katuyuan. Mauna ang pundasyon ni mo, dili ka musik. Ikaduwa, dapat makahibalo ka na importante ang pagpamati o pag-apply sa pulong sa Ginoo. Kuningon sa Book of James, nagkatulag pamati lang o wala ga-apply sama sa nananamin na nakalimot sa siyang forma. Ikson, kinahanglan na ito i-apply ang pulong sa Ginoo kung gusto ka makabarog sa mga problema. Amen? The storm will come. So, ang problema mo, abot na di kakapugong. Di ba pwede in the Lord, ayaw sa iabot ang problema. Di pa ko ready. Di pa ko ready. Problema. Di pa ko ready. Nawalay kwarta. Ang dama na lang kay muabot dyan na sa panahon na wala ka mo request. Murang naglasada o Shopee na wala ka nag-shop ni abot. So, distinct sa itong problema na. So, kailangan nato na mamati sa pulong sa Ginoo, i-apply dyan. Amen? I-apply ang pulong sa Ginoo para dili ka basta-basta. And finally, yes, di na magdugay. Open our Bible in the book of James in chapter 1, verse 2 and 4. James, Santiago. Consider it pure joy, una-una na tulang kalipay, whenever you face trial sa panahon na muatubang ka ng mga problema o mga pagsulay. Because the testing of your faith produces perseverance. Sa dihang sulayon ang iyong pagtuo, mumugna kini og paglahutay. Una, na pundasyon ang kinabuhi na dili basta-basta matarog. Una, nakabase sa kinaya sa Ginoo, dili di magka-faithful, kung sa faithful na sa Ginoo. Ikaduwa, ano na yun mong gina-apply ang pulong sa Ginoo, ay balo ka unsa ang papel sa pulong sa Ginoo sa Ginoo. Ikaduwa, unsa ang batasan. Unsa ang kinaiyahan sa taong dili tali pa-discourage. Hello? Unsa ang kinaiyahan sa taong nagalahutay sa pag-serve. Number 1, steadfastness in trial. Nagabarog bisan na yung problema. Mauna sila ang mga taong unshakable life na kinaiyahan na nagabarog. Amen? Trials can strengthen our faith instead of shaking it. Ang mga problema na imong gagian karon makapalig-on na sa imong pagtuo. Mulig-on ra na kung makasabot ka na ang Dios faithful, na ang Diyos na higugma sa imuha, na ang Diyos gamhanan. Pero kung hindi ka kaila sa Ginoo, dali yung kamaluya. Amen? So dapat our response during sa mga lisod na sitwasyon, mo rebel, mo pahayag sa atong kinaiya, o lalong ba ang atong pagsalig sa Ginoo. So may mga problema para makitaan kung naba kayo pagsalig sa Ginoo. Dili tanan atong ato ang pag-serve sa Ginoo ayahay.
Muagi jud ta makaingon ka untag na ko nataho. Untag wala na ko naabutan ugma. Pero sa panahon na di ra mo makita ang pagka-faithful sa Ginoo. Di ra mo makita na grabe, bisan nagkulang ka sa imong prayer time, bisan nagkulang ka sa imong pagsimba, bisan nagkulang ka sa imong pagpangalagad, love ka gihapon sa Ginoo. Muna makaingon ka Lord ka maayo jud nimo. Pero kung tao lang Ginoo, uhay isa sa tuwa karon gina-entertain sa Ginoo. Pero salamat na ang Ginoo hindi sagad dili sa para sa tuwa. Amen. And ikaduha, unsa pa ang kinaiyahan sa taong dili basta-basta ma-discourage na ay kalinaw sa tunga sa kagubot. Philippians in chapter 4 verse 6 and 7, do not be anxious about anything, but in everything present your request to God. Kailangan magpasalamat sa Ginoo, dili mabalaka sa unsa mga butang. Ikaduha na kinaiyahan sa taong dili basta-basta matarog na ay kalinaw, bisin na ay mga problema. Napatay ng nanak. Problema sa pinansyal, problema sa pamilya, problema sa imong kaugalingon, problema sa imong bana, problema sa imong asawa, problema sa imong pagtrabaho, kung na kay kalinaw. Kaya mo na ang tao na may unshakable na. Amen? Katapusan! Yay! 1 Thessalonians in chapter 5 verse 16 and 18, rejoice always, pray continually, give thanks in all circumstances. Una, ang kinaiyahan sa kinabuhing dili basta-basta ma-discourage. Una, lig-on, taliwala sa mga problema. Katindog din siya. Ikaduha, na ay kalinaw sa tunga sa mga kagubot. Ikatulo, malipayon o mapasalamatan. Pero makita. Ay, Diyos, tanaw yung kasutan. Malipayon ka lang. Wala nang kaingon na nagkakagwarta. Ang kalipay na Kristohanon, wala gagad kung dako imong sweldo. Kung pa kayo mapilin, kay kasagaran lang, resibo na lang ba yan? Wala pa ang imuhang sweldo, daghan na kag mga, sa mga silingan, mga tindahan niya. Na naman, kailangan masurvive. Pero taliwala ni Ana, makita ba ang kalipay sa mong kinabuhi? Huwag kabalo ba ka mong pasalamat sa Ginoo? Bisan pa niya ng mga problema. Muna ang Bible, joy is not dependent on circumstances, but on the relationship with God. Ang kalipay, wala naga-depende sa imong sitwasyon, kundi sa imong relasyon sa Diyos. Magating tutong tanan mga igsoon, sa atong paghuman, naaba sa tuwa ang usa ka kinabuhi na dili-dali ma-discourage. Kung gusto ka dili-dali ma-discourage, kung gusto ka dili-dali maluya, saligi ang kinaiya sa Ginoo. Unsang kinaiya sa Ginoo? God is, number 1, faithful. Number 2, God is love. Bisa na kay pagkulang, love ka palangga ka sa Ginoo. Ikatulo, God is sovereign. Gamhanan. Kaya niya himon ang butang na dili mahimo sa doktor, ang butang na dili kaya mahimo sa tambal, ang butang na dili makaya sa mong pamilya. Kaya sa Ginoo, saligi na! Ikadua, dapat makaipulo ka sa parts sa pulong sa Ginoo sa imong kinabuhi to change you. So,